Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin nating binabantayan at minomonitor itong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 3 p.m. po huli itong namataan sa layong 445 kilometers kanluran or west ng Dagupan City, Pangasinan, at nakikita po natin upgraded na to high chances of development itong binabantayan na low pressure area. Ibig sabihin po nun, maaaring sa susunod na 24 oras or 24 hours ay maaaring maging isang ganap na bagyo na itong binabantayan na low pressure area. At kung mapapansin po natin dito sa ating latest satellite animation, yung sentro nitong LPA ay halos nasa may boundary po ng ating PAR. Ibig sabihin po, dalawa yung posible maging sitwasyon. Maaaring mabuo po siya dito sa loob ng PAR bago po tuluyang lumabas ng boundary, or lalabas po muna siya ng boundary bago po tuluyang maging isang ganap na bagyo. Regardless po kung saan mabubuo itong low pressure area ay hindi na po siya makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit asahan pa rin po natin ngayong araw ang mga pag-ulan dala ng epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Kung mapapansin po natin sa ating latest na satellite animation, may mga kaulapan pa rin pong nakakaapekto dito sa may western sections ng Luzon. So dyan po sa may areas ng Zambales at Bataan, pati na sa Occidental Mindoro at Palawan, mararanasan pa rin po yung mga pag-ulan dulot ng epekto ng habagat or southwest monsoon. For the rest of the country naman po, for the rest of Luzon, sa Visayas at Mindanao, ngayong gabi po mataas yung tsansa ng mga thunderstorms, so mga biglaang pag-ulan, pero pagdating po sa umaga, unti-unti na pong mababawasan yung mga pag-ulan or aaliwalas na ulit ang panahon. Regardless, ay patuloy pa rin po tayong mag-monitor ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng Pag-asa Regional Services Division.